Part 1. 15 second hook, panimula. Isang lalaki ang duguan at walang malay sa gilid ng kalsada, walang nakakakilala, walang tumutulong. Para sa lahat, isa lang siyang karaniwang tao. Pero para sa isang babaeng construction worker, isa siyang buhay na kailangang iligtas. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ang pinakamayamang negosyante sa buong syudad at ang araw na iyon ang babago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Tahimik ang umaga sa syudad, ngunit sa kabila ng katahimikang iyon ay may mga kwentong nagsisimula ng hindi napapansin. Sa isang malapad na kalsada na dinadaanan ng mga mamahaling sasakyan, isang itim na luxury car ang dahan-dahang umaandar. Sa loob nito, nakaupo si Adrian Villamor, kilala sa mundo ng negosyo bilang ang pinakamayamang lalaki sa lungsod. Ngunit sa araw na iyon, wala siyang bodyguard, walang assistant, at walang driver. Gusto niyang maranasan ang simpleng pagmamaneho, malayo sa mga meeting, kontreta, at peking ngiti ng mga taong palaging may pakinabang sa kanya. Habang papalapit siya sa isang construction site, biglang kumirot ang kanyang dibdib. Parang may humigpit sa kanyang paghinga. Napahawak siya sa manibela, pilit na inagapan ang sarili. Hindi gayon, bulong niya, ngunit huli na. Nawala ang kontrol ng sasakyan. Tumama ito sa gilid ng kalsada, ilang metro lang ang layo mula sa construction site. Isang malakas na kalabog ang umalingaungaw. Nagtinginan ang mga tao. May ilang huminto sandali, sumilip, ngunit nang makita nilang mukhang karaniwang sasakyan lang iyon at walang pulis o sirena, mabilis din silang umalis. Sa syudad na ito, sanay na ang mga tao sa aksidente, lalo na kung wala kang mukhang mayaman o makapangyarihan. Sa loob ng construction site, abala ang mga manggagawa. May humahalo ng semento, may nabubuhat ng bakal, at may mga pawis na sa ilalim ng tirik na araw. Isa sa kanila si Mara, isang babaeng construction worker na sanay sa mabibigat na trabaho at mas mabibigat na problema sa buhay. Bata pa siya, ngunit ang mga mata niya ay parang maraming taon ng pagod. Lumaki siya sa kahirapan, nasanay sa pangungutya ng lipunan, at araw-araw ay lumalaban para mabuhay. Narinig ni Mara ang malakas na bangga. Napatingin siya sa direksyon ng kalsada at nakita ang sasakyang nakatagilid, bahagyang wasak ang unahan. Hindi siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang hawak na pala at tumakbo palabas ng set. "Hoy, may tao sa loob," sigaw niya. Walang sumunod sa kanya. May ilan pang nagbulungan. "Baka lasing," sabi ng isa. "Hayaan mo na, hindi naman natin trabaho yan," dagdag na iba. Ngunit hindi tumigil si Mara. Lumapit siya sa sasakyan at sinilip ang loob. Nakita niya ang isang lalaking duguan sa noo, walang malay at hirap sa paghinga. Kinabahan siya, pero pinilit niyang manatiling kalmado. "Sir, naririnig mo ba ako?" Mahina niyang tanong. Walang sagot. Agad niyang binuksan ang pinto. Mabigat ang katawan ng lalaki, ngunit sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan, ginamit ni Mara ang lahat ng lakas na mayroon siya. Tinawag niya ang ilang kasamahan. "Tulungan niyo ako. Tao, hindi basura." Sa wakas, may dalawang lalaking lumapit at tumulong. Inihiga nila ang lalaki sa lilim. Hinubad ni Mara ang panyo niya at pinunasan ang dugo sa noo na estranghero. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot, kundi sa kaba na baka mamatay ang taong nasa harap niya. "May tumawag na ba na ambulansya?" tanong niya. "Wala," sagot ng isa. "Kaya tumawag ka na," sigaw niya, may halong luha sa boses. Habang hinihintay ang ambulansya, nanatili si Mara sa tabi ng lalaki. Hawak niya ang kamay nito, parang sinasabi sa sarili niyang huwag itong bibitaw. "Hindi kita kilala, sir," bulong niya, "pero hindi ka pwedeng mamatay dito." Makalipas ang ilang minuto, dumating ang ambulansya. Dinala ang lalaki sa ospital, at si Mara ay naiwan sa kalsada, pagod, marumi at pawisan. Walang nagpasalamat sa kanya. Walang nagtanong na pangalan niya. Para sa lahat, isa lang siyang babaeng construction worker na nakialam. Ngunit sa ospital, anti-unting nagkamalay si Adrian. Ang huling alaala niya bago mawalan na malay ay ang mukha ng isang babaeng may alikabok sa pisngi at tapang sa mga mata. Isang mukha na hindi niya makalimutan. Pagkalipas na ilang araw, nakalabas si Adrian ng ospital. Doon lamang nalaman ng mundo kung sino ang naaksidente. Naglabasan ang balita. Billionaire C involved in car accident. Dumagsa ang media, ang mga kaibigan, at ang mga taong biglang nag-alala. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip ni Adrian.
Sino ang babaeng iyon? Sa kabilang banda, bumalik si Mara sa kanyang normal na buhay. Magang gumigising, nagtatrabaho sa ilalim ng araw, at umuwing pagod sa isang maliit na inupahang kwarto. May inaalagaan siyang nakababatang kapatid at may inang may sakit. Wala siyang oras para sa mga balita. Hindi niya alam na ang lalaking tinulungan niya ay isang bilyonaryo. Isang linggo ang lumipas. Isang umaga, habang nasa construction site si Mara, may isang lalaking nakatayo sa malayo, nakasuot ng simpleng damit at sombrero. Pinagmamasdan siya nito, tahimik, mapagmasid. Hindi alam ni Mara, iyon si Adrian. Pinili niya magbalik hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang karaniwang tao. Gusto niya makilala ang babaeng nagligtas sa kanya, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kakaibang damdaming nagsisimula ng mabuo sa kanyang puso. At doon nagsimula ang isang kwentong walang nakasulat sa kontrata. Walang presyo at walang proteksyon, isang kwento ng dalawang taong magkaibang-magkaiba ang mundo, ngunit pinagtagpo na isang sandaling puno na sakripisyo at kabutihan, Part 2. Tahimik na minamasdan ni Adrian si Mara mula sa malayo. Nakasuot siya ng simpleng polo, kupas na jeans, at lumang sapatos, malayong-malayo sa imahe na isang bilyonaryo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay totoo siyang tao, hindi isang pangalan sa pahayagan o numero sa stock market. Nakita niya kung paano magtrabaho si Mara, walang arte, walang reklamo. Kahit halata ang pagod, tuloy lang ang kilos ng kanyang mga kamay, parang sanay na sa bigat ng buhay. Lumapit si Adrian ng dahan-dahan. "Miss," mahina niyang tawag. Napalingon si Mara, may bahid ng pagtataka sa mukha. "Opo," sagot niya, pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. "Pasensya na kung istorbo, nagtatanong lang po. Dito po ba yung construction site na may naksidente noong isang linggo?" Tanong ni Adrian, pilit na pinapababa ang boses. Biglang tumahimik si Mara. Sandaling nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sagot niya, diretso. "Bakit po?" "May kakilala po kasi akong nadala sa ospital noon," sagot ni Adrian. "Gusto ko lang malaman kung okay na siya." Tinitigan siya ni Mara, parang sinusukat kung totoo ang sinasabi nito. "Hindi ko po alam kung ano na ang nangyari sa kanya," sabi niya. "Tinulungan lang po namin siya kasi kailangan." May kung anong kirot ang dumaan sa dibdib ni Adrian, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa paraan ng pagsagot ni Mara. Walang yabang. Walang paghahangad ng papuri. Para sa kanya, normal lang ang tumulong. "Ako nga po pala si Adrian," sabi niya, iniabot ang kamay. "Mara," sagot niya, bahagyang nag-alinlangan pero tinanggap ang pakikipagkamay. Mula noon, nagsimula ang mga munting pagtatagpo. Si Adrian ay bumabalik araw-araw sa construction site, minsan may dalang tubig, minsan tinapay, minsan simpleng kwento lang. Nagpanggap siyang isang freelance consultant na naghahanap ng proyekto. Hindi siya nagmamadali, hindi rin siya mapilit. Unti-unti niyang nakilala si Mara, ang kanyang pagiging tahimik pero matatag, ang paraan niyang tumawa kapag may biro ang mga kasamahan, at ang lungkot sa mga mata niya kapag napapag-usapan ang pamilya. Isang hapon, umupo sila sa gilid ng kalsada habang nagpapahinga ang mga manggagawa. "Hindi ba mahirap yung trabaho mo?" tanong ni Adrian. Ngumiti si Mara, mapait pero totoo. "Mahirap po. Pero mas mahirap po yung walang makain." Tahimik si Adrian. Sanay siyang makarinig ng mga numero, kita, lugi, profit. Pero ngayon, unang beses niyang narinig ang kahirapan na ikinukwento ng walang drama, walang paawa. "May pamilya ka?" tanong niya. "Opo," sagot ni Mara. "May nanay po akong may sakit at may kapatid akong nag-aral pa. Kaya kailangan kong lumaban." Napayuko si Adrian. Sa lahat ng yaman niya, hindi niya kailanman naranasan ang ganitong responsibilidad. At sa sandaling iyon, mas naramdaman niyang maliit siya kaysa sa babaeng nasa harap niya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalalim ang samahan nila. Minsan, sinamahan ni Adrian si Mara pauwi. Nakita niya ang maliit na kwarto na inupahan nito, isang mesa, isang lumang electric fan, at ilang gamit na halatang pinagtitiyagaan. Doon niya nakita ang ina ni Mara, payat at mahina, ngunit may ngiti sa labi nang ipakilala siya ni Mara. "Kaibigan ko po," sabi ni Mara. "Salamat sa pag-alaga sa anak ko," mahinang sabi ng ina, parang alam ang bigat ng sakripisyong dinadala ng kanyang anak. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Adrian. Nakahiga siya sa malambot na kama ng kanyang mansyon.
ngunit ang isip niya ay nasa maliit na kwartong iyon. Doon niya napagtanto na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa lalim ng puso. Ngunit kasabay ng paglalim ng damdamin ni Adrian, lumalalim din ang kanyang lihim. Araw-araw niyang tinatanong ang sarili, hanggang kailan ko itatago kung sino ako? Natatakot siya, hindi dahil sa mawawala ang yaman niya, kundi dahil baka mawala si Mara kapag nalaman nito ang totoo. Samantala, si Mara ay unti-unting nagbabago rin. Hindi niya alam kung bakit siya comfortable kay Adrian. Hindi ito katulad ng ibang lalaking nakilala niya, walang yabang, walang pangako, at marunong makinig. Ngunit may bahagi ng puso niya na nag-alinlangan. Bakit siya laging nandito? Tanong niya minsan sa sarili. Ano ba talaga ang pakay niya? Isang araw, may mga lalaking dumating sa construction site. Mukhang mayayaman, may dalang papeles, at mayabang kung magsalita. Naroon din si Adrian, nakatayo sa tabi ni Mara. Narinig niya ang usapan, bibilhin daw ang lupa, at mawawala ng trabaho ang mga manggagawa. Nag-init ang ulo ni Mara. Hindi niyo pwedeng basta-basta kaming paalisin, mariin niyang sabi. Dito kami kumikita. Tahimik lang si Adrian, ngunit sa loob-loob niya, kilala niya ang mga lalaking iyon. Isa iyon sa mga kumpanyang pag-ari niya. At sa sandaling iyon, naharap siya sa pinakamabigat na desisyon ng buhay niya, manatiling tahimik bilang si Adrian na karaniwang tao, o gamitin ang kapangyarihan ng bilyonaryong si Adrian Villamor. Habang nakatingin siya kay Mara, matapang, walang takot, at handang ipaglaban ang dignidad ng mga manggagawa, may isang bagay siyang napagtanto. Ang babaeng ito ang unang taong nagpakita sa kanya na mundo sa labas ng salamin ng kayamanan. At sa likod ng katahimikan niya, unti-unting nabuo ang isang pangako sa sarili. Kung darating ang araw na malalaman niya ang totoo, sisiguraduhin kung hindi pera ang dahilan, kundi pag-ibig. Part 3. Tahimik ang paligid ng construction site kinabukasan, ngunit mabigat ang hangin. Ramdam ni Mara ang kaba kahit abala ang mga kamay niya sa paghahalo ng semento. Ang balitang maaring bilhin ang lupa at paalisin sila ay parang multong sumusunod sa bawat hakbang niya. Para sa iba, trabaho lang iyon. Para kay Mara, iyon ang tanging sandalan ng pamilya niya. Naroon si Adrian, nakatayo sa may lilim, tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Sa loob niya, naglalaban ang dalawang mundo, ang mundo ng kapangyarihan at pera, at ang mundong natutunan niyang mahalin sa piling ni Mara. Alam niyang isang salita lang niya ay sapat na para ihinto ang proyekto ng pagbili ng lupa. Pero alam din niyang kapag ginawa niya iyon, may mga tanong na susunod. At kapag dumating ang mga tanong, posibleng lumabas ang katotohanan. Lumapit si Mara sa kanya ng break time. Narinig mo ba yung sinabi kahapon? Tanong niya, may halong galit at pag-alala sa boses. Sagot ni Adrian. Mukhang seryoso sila. Kasi para sa kanila, pera lang to, sabi ni Mara, mariing kinuyom ang kamao. Pero para sa amin, buhay. Napatingin si Adrian sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang galit na nagmumula hindi sa inggit, kundi sa kawalan ng pagpipilian. May magagawa pa, sabi niya, bagamat hindi niya alam kung sinasabi niya iyon para kay Mara o para sa sarili niya. Paano? Tanong ni Mara. Sino ba naman kami para pakinggan? Hindi nakasagot si Adrian. Sa katahimikan niya, mas lalong bumigat ang konsensya niya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magbago ang takbo ng mga pangyayari. Biglang ipinagpaliban ang bentahan ng lupa. Walang malinaw na paliwanag. Nagbulungan ang mga manggagawa, nagtakahan ang management. Para kay Mara, iyon ay isang munting himala. Para kay Adrian, iyon ay resulta ng isang tawag na ginawa niya sa kalagitnaan ng gabi, bilang Adrian Villamor, hindi bilang simpleng Adrian. Ngunit kasabay ng ginawang iyon, dumating ang takot. Napansin ni Mara ang kakaibang kilos ni Adrian. Madalas siyang tahimik, madalas siyang nagmamadali umalis kapag may tumatawag sa telepono. May mga salitang binibitawan siya na parang hindi akma sa isang simpleng consultant. Adrian, tawag ni Mara isang gabi habang magkasama silang naglalakad pauwi. Pwede ba kitang tanungin? Tumigil si Adrian. Naman, sino ka ba talaga? Diretso niyang tanong. Pakiramdam ko, may tinatago ka. Parang may humigpit sa lalamunan ni Adrian. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Isa lang akong taong, may mga bagay na hindi pa kayang sabihin, sagot niya sa wakas. Napabuntong hininga si Mara. Hindi ko hinihingi ang lahat ng sagot, sabi niya.
Pero ayokong magtiwala sa isang taong hindi ko kilala. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa sugat na tinamo niya sa aksidente. Tumango si Adrian. Naiintindihan ko, mahinang sabi niya. Sa gabing iyon, umulan ng malakas. Sa maliit na kwarto ni Mara, tumulo ang tubig mula sa bubong. Pinaglalagyan niya ng timba ang bawat patak, sanay na sa ganitong abala. Habang ginagawa niya iyon, naisip niya ang sarili niyang buhay, paulit-ulit na hirap, paulit-ulit na laban. At sa gitna ng lahat, may isang taong biglang pumasok, nagbigay ng konting liwanag, pero may kasamang anino na misteryo. Samantala, sa mansyon ni Adrian, nagtipon ang kanyang board members. Galit ang ilan, nagtataka ang iba. Bakit mo pinatigil ang bentahan? Tanong na isa. Dahil hindi tama, sagot niya, malamig ang tono. May mga taong mawawalan ng kabuhayan. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid ng mesa. Mula kailan ka naging emosyonal sa negosyo? Tanong na isa pa. Hindi sumagot si Adrian. Sa isip niya, malinaw ang sagot, mula nang may isang babaeng hindi niya inaasahang magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng pera. Kinabukasan, nagkasakit ang ina ni Mara. Dinala niya ito sa pampublikong ospital. Mahabang pila, mabagal ang proseso, at kulang ang gamot. Doon muling nakita ang mundo nila ni Adrian. Dumating si Adrian, pawis at halatang nagmamadali. Hindi niya napigilang gamitin ang impluensya niya, isang tawag, isang pirma, at agad na naasikaso ang ina ni Mara. Napatingin si Mara sa kanya, puno ng pagtataka. Paano mo nagawa yon? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Adrian. May kakilala lang, sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit sa mata ni Mara, hindi iyon sapat. May lamat na ang tiwala. Hindi pa ito tuluyang nababasag, pero ramdam niya na. Sa gitna ng pag-alaga sa kanyang ina, naroon si Adrian, kahimik na tumutulong, nagbabantay, at nag-abot ng cup kapag napapagod si Mara. Sa mga sandaling iyon, nahulog ang depensa ni Mara. Hindi niya napigilang umiyak isang gabi. Pagod na ako, sabi niya, humahagulgol. Pagod na akong maging matapang. Hindi nagsalita si Adrian. Hinayaan lang niyang umiyak si Mara sa balikat niya. At sa sandaling iyon, alam niyang tuluyan na siyang nahulog, hindi sa isang babaeng kailangan iligtas, kundi sa isang babaeng araw-araw lumalaban ng mag-isa. Ngunit alam din niyang paparating ang araw ng katotohanan. At kapag dumating iyon, maaring mabura ang lahat ng sandaling ito, ang pagtawa, ang katahimikan, at ang pag-ibig na unti-unting namumuo. Sa dulo ng gabing iyon, habang nakatingin si Adrian sa natutulog na ina ni Mara, may tahimik siyang panalangin. Sana, kapag nalaman niya ang totoo, maalala niya muna kung sino ako bilang tao, bago bilang bilyonaryo. Part 4. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Kahit bumuti ang kalabayan na ina ni Mara, ramdam pa rin ang bigat ng pagod at takot na baka bumalik ang sakit anumang oras. Araw-araw, hinahati ni Mara ang sarili niya sa pagitan ng trabaho at ospital. Kulang ang tulog, kulang ang lakas, ngunit pilit niyang tinatagan ang loob dahil alam niyang wala siyang ibang asahan kundi ang sarili niya. Naroon si Adrian, laging nasa tabi, laging handang tumulong. Ngunit mas lalong naging maingat ang kilos niya. Bawat salitang binibitawan, bawat tulong na ibinibigay, ay sinusukat niya, baka sakaling makahalata si Mara. Sa kabila ng kanyang yaman, gayon lang niya naranasan ang ganitong uri ng takot, ang takot na mawala ang isang taong minahal niya hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa katotohanan. Isang hapon, habang pauwi sila mula sa ospital, biglang huminto si Mara sa gitna ng kalsada. Adrian, tawag niya, may bahagyang panginginig sa boses. Bakit? Tanong ni Adrian, agad na humarap sa kanya. May sasabihin ako, sabi ni Mara. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung anong pakay mo sa buhay ko. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ka mananatili. Pero gusto kong maging malinaw, ayaw kong kaawaan. Parang sinaksak sa dibdib si Adrian. Hindi kita kinakaawaan, mabilis niyang sagot. Hinahanggaan kita. Napatingin si Mara sa kanya, tila naguguluhan. Hindi mo ako kilala ng buo, sabi niya. At pakiramdam ko, hindi ko rin ikaw. Tahimik si Adrian. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka huli na ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umulan. Malakas, parang binubuhos ang lahat na hindi nasabing salita mula sa langit. Tumakbo sila kapunta sa isang waiting shed. Doon, sa gitna ng ulan, mas lalong naging mabigat ang katahimikan.
Pinagmamasdan ni Adrian ang mukha ni Mara, basang-basa ng ulan, ngunit mas basang-basa ng emosyon. May tiwala ka ba sa akin? Tanong niya, halos pabulong. Matagal bago sumagot si Mara. Gusto kong magtiwala, sabi niya sa wakas. Pero natatakot ako. Tumango si Adrian. Ako rin, amin niya. At sa isang iglap, alam niyang hindi na niya kayang itago ang katotohanan ng matagal pa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-iba ang pakikitungo ng mga tao kay Mara sa construction set. May mga bulungan, may mga tingin. May ilan na nagsasabing may malakas na backer daw siya. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang tsismis, pero ramdam niyang may mali. Isang umaga, tinawag siya ng foreman. Mara, seryoso nitong sabi, may mga investors na gustong makipagkita sa'yo. Nanlamig ang katawan niya. Bakit po? Tanong niya. Hindi ko rin alam, sagot ng foreman. Pero parang may kinalaman sa lupa. Nang dumating ang araw na meeting, nakita ni Mara ang mga lalaking naka-Amerikana, mga mukhang sanay sa kapangyarihan. At doon, sa dulo ng mesa, nakita niya si Adrian, nakaupo ng tuwid, seryoso ang mukha, at may kakaibang awtoridad sa tindig. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang ibang Adrian, hindi ang lalaking tahimik na nakikinig, kundi ang lalaking pinakikinggan ng lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May pagsusumamo sa tingin ni Adrian. Hindi pang gayon, parang sinasabi ng kanyang mga mata. Ngunit para kay Mara, huli na. Unti-unting nabuo ang mga piraso ng katotohanan sa kanyang isip, ang mga tawag, ang impluensya, ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Matapos ang meeting, lumabas si Mara ng silid, nanginginig ang kamay. Sinundan siya ni Adrian. Mara, tawag niya. Huwag, mariing sabi ni Mara, hindi humaharap. Huwag mo akong sandan. Ngunit hindi siya tumigil si Adrian. Kailangan kong ipaliwanag. Huminto si Mara at humarap sa kanya, puno ng luha ang mga mata. Ilang beses kitang tinanong kung sino ka, sabi niya, nanginginig ang boses. Ilang beses mo akong hinayaang magtiwala sa maling larawan. Ayaw kitang saktan, sagot ni Adrian. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Napatawa si Mara, isang mapait, basag na tawa. Kaya mo pala akong iligtas sa lahat ng problema, sabi niya. Kaya mo pala kaming patahimikin sa isang tawag. At hinayaan mo akong isipin na pareho lang tayo. Mas masakit pa sa sigaw ang kanyang mga salita. Hindi ako laruan, dagdag niya. Hindi ako proyekto. Lumapit si Adrian, pero umatras si Mara. Kung may totoo man sa lahat na ito, sabi niya, iyon ay ang damdamin ko. Hindi kita nilapitan dahil sa pera. Tumulo ang luha ni Mara. Pero nilapitan mo ako bilang isang kasinungalingan. Iniwan niya si Adrian doon, sa gitna ng hallway na puno ng mga taong hindi alam ang tunay na nangyayari. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Adrian ang ganap na kawalan, lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan, walang silbi kung ang taong mahal mo ay lumayo dahil sa katotohanan. Kinagabihan, nag-impek si Mara ng kanyang mga gamit. Umalis siya sa inupahang kwarto at lumipat sa bahay ng isang kaibigan. Hindi siya pumasok sa trabaho kinabukasan. Para sa kanya, kailangan niyang lumayo, hindi lang kay Adrian, kundi sa mundong nagpapaalala sa kanya ng sakit at panlilinlang. Samantala, sa katahimikan ng kanyang mansyon, nakaupo si Adrian mag-isa. Walang meeting, walang tawag. Tanging alaala ni Mara ang laman na isip niya, ang unang araw na nakita niya ito, ang tapang sa mata, at ang kabutihang hindi kailanman humingi na kapalit. At doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan, ang pagmamahal ay hindi kayang bilhin at minsan, ang katotohanan, kahit kailangan, ay dumarating ng huli. Part 5. Lumipas ang mga araw na parang walang direksyon ang oras. Para kay Mara, bawat umaga ay mabigat, bawat gabi ay mas mabigat. Nakatira siya pansamantala sa bahay ng kaibigang si Liza, isang maliit ngunit tahimik na lugar sa gilid ng syudad. Doon niya sinubukang ayusin ang sarili, ngunit sa bawat pagsara ng mata niya, bumabalik ang mukha ni Adrian, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang lalaking minsang tumahimik sa tabi niya kapag napapagod na siya sa mundo. Hindi ka pa rin bababalik sa trabaho? Tanong ni Liza isang umaga habang nagkakap sila. Umiling si Mara. Hindi ko pa kaya, sagot niya. Parang bawat sulok doon, may alaala. Hindi lang alaala ang iniwasan ni Mara, takot din takot na baka muling bumigay ang puso niyang pilit niyang pinatatatag.
Samantala, si Adrian ay tuluyang nagbago. Ipinagpaliban niya ang mga meeting, ipinasa ang ilang desisyon sa kanyang mga tauhan. Para sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya ang sentro ng kanyang sariling mundo. Tahimik siyang bumalik sa construction site isang gabi, wala na ang mga manggagawa, wala na si Mara. Tanging alikabok at bakas na mga yabag ang natira. Lumapit siya sa lugar kung saan unang bumangga ang kanyang sasakyan. Pumikit siya, inalala ang sandaling iyon, ang sakit, ang takot, at ang kamay ni Mara na kumapit sa kanya. Patawad, bulong niya sa hangin, kahit alam niyang hindi iyon maririnig na taong dapat. Isang linggo ang lumipas bago muling nakita ang kanilang mga mundo, sa ospital. Biglang na-admit muli ang ina ni Mara. Tumawag si Liza kay Adrian, kahit hindi sigurado kung tama ang ginagawa niya. Ngunit alam niyang sa kabila ng lahat, may malasakit pa rin ito. Dumating si Adrian sa ospital, mas tahimik kaysa dati. Hindi siya lumapit agad. Pinanood niya muna si Mara mula sa malayo, kung paano nito hinahawakan ang kamay na ina, kung paano niya pinipigilan ang luha. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi agad umiwas si Maa. Wala nang galit, pero may distansya. Bakit ka nandito? Tanong niya, diretso ngunit hindi nagalit. Dahil may pakialam pa rin ako, sagot ni Adrian. Kahit wala akong karapatan. Tahimik si Mara. May mga bagay na hindi basta-basta nawawala, sabi niya. Tulad ng tiwala. Tumango si Adrian. Alam ko, sagot niya. At hindi ko hinihiling na ibalik mo agad. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Adrian sa ospital, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong naghihintay. Hindi siya nagbigay ng pera, hindi siya nagutos. Nandiyan lang siya, nagbabantay, nag-abot ng tubig, at nagiging sandalan kapag napapagod si Mara. Isang gabi, habang tulog ang ina ni Mara, naupo sila sa hallway. Bakit mo ginawa? Tanong ni Mara, halos pabulong. Bakit mo itinago kung sino ka? Huminga ng malalim si Adrian. Dahil sa unang pagkakataon, sabi niya, may taong tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang pangalan. Natakot akong mawala yon. Tahimik si Maa. Pero nawala pa rin, sagot niya. Dahil sa kasalanan ko, amin ni Adrian. At handa akong harapin ang resulta. Sa gitna ng katahimikan, may luhang pumatak sa pisngi ni Mara. Hindi niya alam kung iyon ay dahil sa sakit o sa pagod. Hindi ko alam kung kaya kong bumalik, sabi niya. Hindi kita pipilitin, sagot ni Adrian. Kahit kailan. Unti-unting bumuti ang kalagayan na ina ni Mara. Nang makalabas ito ng ospital, inalok ni Adrian na ihatid sila pauwi. Hindi tumanggi si Mara, ngunit nanatiling tahimik. Sa biyahe, nakita ni Mara ang syudad sa ibang anggulo, ang mga gusaling matataas, ang mga ilaw na deti simbolo ng pangarap, gayon ay paalala ng distansya ng kanilang mundo. Pagdating sa bahay, huminto si Adrian. Mara, tawag niya. May isang bagay pa akong gustong gawin. Inabot niya ang isang sobre. Hindi ito pera, sabi niya agad. Ito ay dokumento. Binuksan ni Mara ang sobre. Isa itong kontrata. Ang lupang pagtatayuan ng construction site ay ilalaan bilang long-term project para sa social housing. May malinaw na pirma, Adrian Villamor. Hindi ko ito ginagawa para sa'yo lang, sabi ni Adrian. Ginagawa ko ito dahil tama. Tumingin si Mara sa kanya, may halo ng gulat at emosyon. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa ganitong paraan, sabi niya. Hindi ko pinapatunayan, sagot ni Adrian. Binabago ko. Tahimik ang gabing iyon. Walang yakap, walang pangako. Ngunit may isang bagay na unti-unting bumabalik, hindi pa pag-ibig, kundi pag-unawa. Habang papasok si Mara sa bahay, napahinto siya sa pinto. Lumingon siya kay Adrian. Salamat, sabi niya. Hindi ko alam kung saan hahantong ito. Pero salamat sa pagiging totoo kahit huli. Ngumiti si Adrian, isang ngiting walang kasiguruhan, pero puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Mara sa buhay niya, nakaramdam siya ng liwanag. At sa pagitan ng katahimikan at distansya, may isang tanong na nananatili, kung ang pagmamahal na nasugatan ng kasinungalingan ay may pagkakataon pa bang maghilom. Part 6. Muling bumalik sa normal ang takbo ng mga araw, ngunit para kay Mara, wala nang tunay na normal. Bumalik siya sa trabaho makalipas ang ilang linggo, hindi dahil handa na siyang harapin ang lahat, kundi dahil kailangan.
Kailangan na ina niya ang gamot, kailangan na kapatid niya ang matrikula, at kailangan niya muling tumayo kahit nanginginig pa ang tuhod. Nagulat ang mga kasamahan niya nang makita siyang muli sa construction site. May mga bumayti, may mga nagbulungan, at may ilan na tumingin sa kanya na parang may bagong paggalang. Hindi na siya basta manggagawa lamang, isa na siyang simbolo na isang lupang muntik nang mawala. Ngunit gayon ay may pag-asang mabuo para sa mas marami. Naroon si Adrian, ngunit hindi na siya palaging nakikita. Kapag dumarating siya, tahimik lang, nakikinig, nagmamasid, at umuwi nang hindi gumagawa ng ingay. Tinupad niya ang pangako niyang hindi pipilitin si Mara. Sa halip, pinili niyang ipakita sa gawa, hindi sa salita, kung sino siya bilang tao. Isang umaga, tinawag si Mara ng site manager. May training program na ilulunsad, paliwanag nito. Para sa mga gustong umangat, safety, engineering basics, leadership. Gusto ka naming isama. Nanlaki ang mata ni Mara. Ako po, tanong niya. Sagot na manager. Ikaw ang unang pinili. Hindi alam ni Mara kung paano tutugon. Sa buong buhay niya, bihira siyang piliin para sa ganitong pagkakataon. Sa isip niya, agad niyang naalala si Adrian, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang isipin na ang lahat na ito ay dahil sa kanya. Sa training, nakita ni Mara ang sarili niyang kakayahan, ang talas na isip, ang likas na lidereto, at ang tapang na deti ginagamit lang niya para mabuhay. Unti-unti, naramdaman niya may puwang pala ang pangarap sa buhay niya, hindi lang pagtitiis. Isang gabi, nagkasalubong sila ni Adrian sa labas ng site. Walang plano, walang imbitasyon. Kamusta ka? Tanong ni Adrian. Mas maayos, sagot ni Mara. Natuto akong huminga ulit. Ngumiti si Adrian, puno ng paghanga. Deserve mo yan. Naglakad sila ng sabay, tahimik. Hindi na tulad ng dati, walang lambing, walang kilig. Ngunit may respeto at may pag-ingat. May alok ako, biglang sabi ni Adrian. At pwede mong tanggihan. Huminto si Mara. Ano yon? Scholarship, sagot ni Adrian. Para mag-aral ka ng civil engineering. Hindi galing sa akin, galing sa foundation. Tumingin si Mara sa kanya, may halo na emosyon. Bakit? Tanong niya. Dahil nakita ko kung sino ka, sagot ni Adrian. At dahil naniniwala akong kaya mo. Matagal na tumahimik si Mara. Kung tatanggapin ko, sabi niya, hindi dahil sayo. Dahil sa sarili ko. Tumango si Adrian. Iyon lang ang gusto kong marinig. Lumipas ang mga buwan. Si Mara ay nag-aral sa gabi, nagtatrabaho sa araw. Mahirap, pero mas magaan sa puso. Anti-unting gumaling ang ina niya. Anti-unting nabuo ang kinabukasan na dati hindi niya may pinta sa isip. Si Adrian, sa kabilang banda, ay humarap sa sariling mundo. Binago niya ang mga patakaran sa kumpanya, mas patas na sahod, mas malinaw na benepisyo, mas may boses ang mga manggagawa. May mga umalis, may mga tumutol. Ngunit hindi siya umatras. Isang araw, inimbitahan si Mara sa isang maliit na event ng foundation, hindi ang grande, hindi marangya. Doon, nakita niya si Adrian na nagsasalita sa harap ng ilang estudyante at manggagawa. Walang yabang, walang titulo. Isa lang siyang taong nagkukwento kung paano siya natutong makinig. Pagkatapos ng programa, nagkasalubong sila. Hindi na kita galit, biglang sabi ni Mara. Pero hindi rin ako sigurado. Ngumiti si Adrian, marahan. Hindi ko hinihingi ang kasiguruhan, sagot niya. Sapat na sa akin ang pagkakataong maghintay. Sa sandaling iyon, may kakaibang kapayapaan sa pagitan nila. Hindi na sila nagmamadali. Hindi na nila sinusubukang punuin ang mga puwang. Hinahayaan nilang huminga ang mga sugat at hayaan ang oras na gumawa ng sarili nitong paraan. At sa gitna ng pagbabago, sa bagong landas ni Mara at sa bagong pananaw ni Adrian, unti-unting nabuo ang isang tanong na mas tahimik ngunit mas malalim. Kung ang pag-ibig na marunong maghintay, marunong bang magmahal ng mas totoo? Part 7. Dumating ang panahong hindi na mamalayan ni Mara na nagbago na pala siya. Hindi na lamang siya babaeng construction worker na araw-araw lumalaban para mabuhay. Isa na siyang estudyanteng may pangarap, isang manggagawang may boses, at isang anak na may pag-asang mayahon ang pamilya sa hirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, may isang bagay na patuloy niyang iniwasan, ang tunay na damdaming pilit pa ring kumakatok sa puso niya. Isang gabi matapos ang class, habang naglalakad siya pauwi, biglang bumuhos ang ulan.
Parang bumalik ang alaala ng unang gabing umulan sila ni Adrian, ang gabing puno ng tanong at takot. Huminto siya sa isang waiting shed at doon niya nakita si Adrian, basang-basa rin, hawak ang payong na parang hindi na niya nagawang gamitin. Nagkatinginan sila. Walang sorpresa. Parang alam na tadhana na muli silang magkikita sa ganitong paraan. Hindi ka pa rin natutong gumamit ng payong, biro ni Mara, mahina ngunit may ngiti. Ngumiti si Adrian, bahagya. Mukhang ganon. Tahimik silang umupo. Ang ulan ang nagsilbing tunog ng lahat ng hindi nila masabi. Kamusta ang pag-aral mo? Tanong ni Adrian. Pagod, sagot ni Mara. Pero masaya. Deserve mo yon, sabi ni Adrian, gaya ng deti, walang halong pag-angkin, walang pagdidikta. Matagal silang nanahimik. Sa katahimikang iyon, unti-unting nabasag ang peder na matagal nang itinayo ni Mara. May tanong ako, bigla niyang sabi. Kung babalikan mo ang lahat, gagawin mo pa rin ba ang parehong desisyon? Huminga ng malalim si Adrian. Hindi, sagot niya, tapat. Sasabihin ko agad ang totoo. Kahit mawala ka. Napatingin si Mara sa kanya. Sa sagot na iyon, may kirot, pero may ginhawa rin. Salamat, sabi niya. Iyon lang ang gusto kong marinig noon. Sa mga sumunod na linggo, hindi nila sinubukang ibalik ang dati. Sa halip, binuo nila ang bago, dahan-dahan. Nagkikita sila minsan, nagkakap, nag-uusap tungkol sa buhay, hindi tungkol sa nakaraan. Walang pangako. Walang label. Ngunit may paggalang at malinaw na hangganan. Isang araw, inanyayahan si Mara sa isang forum tungkol sa labor rights at social housing. Hindi niya alam na isa siya sa mga magsasalita. Nang tawagin ang pangalan niya, nanlamig ang kamay niya. Ngunit sa harap ng mga tao, nakita niya si Adrian, nakaupo sa likod, hindi bilang sponsor, kundi bilang tagapakinig. Nagsalita si Mara, tungkol sa hirap, sa dignidad, sa pangarap na minsang inakala niyang hindi para sa kanya. Nang matapos siya, kumayo ang mga tao at pumalakpak. Hindi siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya, malawak, totoo. Pagkatapos ng forum, lumapit si Adrian. Ipinagmamalaki kita, sabi niya, tahimik. Hindi mo ako pag-aari, sagot ni Mara, nakangiti. Alam ko, sagot ni Adrian. At mas lalo kitang narespeto dahil doon. Doon niya napagtanto, ang pag-ibig pala ay hindi palaging paghawak. Minsan, ito ay pagbitaw at pagtitiwala. Ngunit hindi lahat ay handa sa pagbabagong iyon. Lumabas ang balita, ang kwento ng bilyonaryo at ng babaeng construction worker. May mga headline, may mga komentaryo, may mga mapanghusgang salita. Tinawagan si Mara ng ilang kakilala, may awa, may inggit, may duda. Ginamit ka lang, sabi ng isa. Maswerte ka, sabi ng iba. May kapalit yan, bulong na marami. Nayanig si Mara. Bumalik ang takot na baka sa mata ng mundo, isa lang siyang kwento, hindi isang tao. Nang malaman ito ni Adrian, agad siyang humarap sa media. Walang script, walang ERTM. Ang kwento na gusto ninyong ikwento, sabi niya sa harap ng kamera, ay hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa isang babaeng may tapang at dignidad. At wala siyang utang na loob kaninuman. Hindi binanggit ang pangalan ni Mara. Iyon ang pinakamalakas na proteksyon. Kinagabihan, nagkita sila. Hindi ko hiningi iyon, sabi ni Mara. Alam ko, sagot ni Adrian. Ginawa ko dahil tama. Tahimik silang naglakad. Hindi ko alam kung saan hahantong tayo, sabi ni Mara. Pero alam kong hindi na ako galit. Ngumiti si Adrian, isang ngiting puno ng pasasalamat, hindi pag-asa. Sapat na yon. Sa ilalim na ilaw ng syudad, magkatabi silang naglakad, hindi magkapantay sa mundo, ngunit magkapantay sa paggalang. At sa sandaling iyon, malinaw kay Mara na ang sugat ay maaaring hindi tuluyang mawala, ngunit natuto na itong hindi masakit. At sa puso ni Adrian, may tahimik na paniniwala. Kung ang pag-ibig ay marunong maghintay, marunong din itong magbago, hanggang sa dumating ang araw na handa na silang pareho. Part 8. Dumating ang huling bahagi ng kanilang kwento, hindi sa pamamagitan na isang malakas na eksena, kundi sa katahimikan na araw-araw na buhay. Para kay Mara, natutunan niyang tanggapin ang kanyang lakas, ang kanyang pangarap, at ang kanyang damdamin. Para kay Adrian, natutunan niyang mahalin ng tapat, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang tao.
Isang umaga, habang naglalakad si Mara pauwi mula sa kles, nakita niya si Adrian sa kanto ng kanilang kalye. Nakasuot ng simpleng damit, may dalang bag ng libro. Napangiti siya, walang engrande, alang palabas, simpleng tao lang, ngunit may presensya na hindi kayang takasan ng mundo. Kamusta? Tanong niya, tapat at diretso. Mas maayos ngayon, sagot ni Adrian. At ikaw? Mas matatag, sagot ni Mara, bahagyang tumango. Salamat sa pagtitiwala. Tahimik silang naglakad. Hindi kailangang sabihin ang lahat ng bagay. Ang katahimikan nila ay puno ng pag-unawa. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang distansya ng mundo, ngunit ramdam din nila ang lapit ng damdamin. Lumipas ang ilang buwan. Ang construction site ay naging isang social housing project, pinangungunahan na foundation na pinondohan ni Adrian. Hindi niya ginamit ang impluensya para sa pansariling pakinabang. Ang proyekto ay para sa mga pamilya tulad ni Mara, mga taong minsang hindi nabigyan ng pagkakataon, ngunit ngayon ay may pag-asa. Si Mara ay natutong mag-aral at magtrabaho ng sabay. Hindi madali, ngunit hindi na siya nag-isa. Si Adrian ay palaging naroon, hindi para controlling, kundi para suportahan. At sa bawat maliit na tagumpay, sa bawat maliit na ngiti ng mga tao sa proyekto, ramdam nila na ang lahat ng hirap ay may kapalit na halaga, hindi pera, kundi dignidad at tiwala. Isang gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng bagong project site, nagtagpo sila. Tahimik silang naglakad sa paligid, kinitingnan ang mga bahay na unti-unting natatapos, ang mga pamilya na nagtatayo ng bagong buhay. Hindi ko akalaing ganito ang mararanasan ko, sabi ni Mara, mapait pero may halong ngiti. Hindi rin ako, sagot ni Adrian, tumingin sa kanya. Ngunit masaya ako na nandito tayong gayon, magkasama sa simpleng paraan, hindi sa mundo ng yaman o titulong mabigat. Napatingin si Mara sa kanya. Alam mo, minsan natatakot ako sa katotohanan. Alam ko, sagot niya. At ngayon, handa na tayong harapin ito, magkasama. Tahimik silang naglakad, hindi na nagmamadali, hindi na nagtatago. Hindi nila kailangan na engrandeng deklarasyon ng pagmamahal, dahil alam nila na ang pinakamahalaga ay ang katotohanan, ang kanilang katapatan sa isa't isa, at sa kanilang sariling mundo. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy ang kanilang buhay ng simplo, ngunit puno ng kabuluhan. Si Mara ay nagtapos sa civil engineering, naging leader sa community projects. Si Adrian, sa kabila ng pagiging bilyonaryo, natutong mapababa na sarili at makinig sa mga karaniwang tao. Hindi perpekto ang lahat, ngunit natutunan nilang mahalin ang bawat isa, hindi dahil sa pera, posisyon o lipunan, kundi dahil sa puso. At sa huling eksena ng kanilang kwento, makikita sila sa isang maliit na plaza ng bagong proyekto, magkatabi, nakangiti, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa paligid. Ang dating bilyonaryo at ang babaeng construction worker, parehong natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa materyal, kundi sa pagmamahal, tiwala at kabutihan ng puso. Hindi kailangan na malalaking salita. Hindi kailangan na malalaking eksena. Ang kwento nila ay patunay na kahit gaano kalaki ang agwat ng mundo, kahit gaano kalalim ang pinagmulan, ang tunay na pagmamahal at respeto ay laging may paraan para magsama ang dalawang puso. Sa katahimikan ng gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng plaza, naghawak ng kamay, alam nilang natagpuan nila ang isang bagay na hindi kayang bilhin o manipulahin na yaman, isang pag-ibig na totoo, matatag, at walang kondisyon. At iyon ang pagtatapos ng kwento, hindi sa karangyaan o drama, kundi sa simpleng katotohanan minsang ang isang bilyonaryo at isang babaeng construction worker ay nagtagpo, nagmahal, at natutunan na sa puso, ang lahat ay possible. Outro. At diyan nagtatapos ang kwento nina Adrian at Mara, isang kwento ng kabutihan, sakripisyo, at tunay na pagmamahal na hindi nasusukat sa pera o estado sa lipunan. Mula sa isang aksidente sa kalsada, natutunan nilang parehong may halaga ang bawat tao, at ang tiwala, respeto, at malasakit ay higit pa sa anumang yaman. Ang kanilang kwento ay paalala sa atin na kahit magkaiba ang mundo natin, kahit may agwat sa yaman o buhay, ang tunay na pagmamahal ay kayang tumawid sa lahat ng hadlang. Hindi ito tungkol sa engrandeng eksena o marangyang regalo, kundi sa simpleng kabutihan, kapang, at katapatan sa puso ng isa't isa. Kung natutunan ninyo ang aral na ito at naantig sa kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na inspirasyon at pag-ibig na tunay.
Maraming salamat sa panonood at tandaan, isang simpleng kabutihan ay maaaring magbago ng buhay, hindi lamang na isa, kundi na maraming tao.